Ayan, magbuburo po tayo ng isda. Meron tayong sangkap. Siyempre, meron tayong isda, salt, at saka luya, at saka ito po yung ating rice. Ayan. Ilagay na natin ang ating rice, ang ating luya. Ito yung ating luya. Sorry. Saka, lagyan din natin ng salt. Ayan. Siyempre, malinis naman ang aking kamay. Ayan. I use my hands to mix it. Ayan. Ito na nga yung na-mix na kanin at saka salt at saka meron siyang ginger. Naman yung aking jar. Ngayon, pwede na nating lagyan. Ito natin yung ating isda. Napahiran din siya ng salt. Ito, nilagay ko yan ang kanin sa loob. Kaya natin ang isda. Ayan. Lagay tayo ulit ng kanin. Kailangan din po natin siyang sitsirin. Natin ulitan lang. Lagyan ulit ng isda. Lagyan ulit ng kanin. Sitsidan natin siya ulit, mga lods. Ayan. Masarap po ito. Mapapadami po kayo ng kakainin nyo pag umaga, lalo pag umaga. Maglagay tayo ulit ng isda ulit. Ayan. Ito po ay fermented fish na mula mga 10 days o 14 days. Depende po yun sa ating mga temperatura. Kung medyo mainit, mas madali. Kung medyo malamig ang panahon, mas mabagal. Yan. Ito na siya ulit. Mas maigi po, isama natin ang buto ng ating isda. Ayan. Ito po yung tinatawag namin buro. Yung natin natitira sa ating kanin. Mix na natin lahat ang ating natitirang kanin. Ito na po siya, ang ating isdang buro. Pero papakita ko po sa inyo po yung ating next video pag ito'y okay na po. Kasi hintayin ko pa siya ng mga 10 to 7 days. 7 to 10 days. Ayan. Ganyan na po siya. Kailangan din po yan takpan para hindi pasukan ng langaw. Ito, okay na nga siya. Kailangan natin siyang takpan ng ating cling wrap. Ayan. Ito na po siya. Kailangan pong i-install ko sa ating cabinet. Dito ko po siya itago sa ilalim ng aming cabinet. Ayan.